Yung mga mag-post-post lang kayo dyan. Ganyan. So guys, we have the ice horchata. So bali, white rice with cinnamon and milk. Puti, itim. Joey guys, nagtitinda ng taho dito sa LU. LU, yan. Yan na ulit siya. Kasama ko na dito. Approve to sa akin. Siguro yung hindi, parang feeling ko lang hindi ako belong. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another vlog. And guys, nandito pa rin tayo sa La Union, sa LU San Juan. And kakagising lang natin actually. Tapos, currently it's 5:35 AM na. Maliwanag na. At naririnig ko na rin, gising na yung may-ari siguro or yung katiwala nila. So anyway, alam nyo ba, natutuwa ko kasi pag mga ganito yung accommodation, like parang transient house, tapos iba-iba yung kulay ng kortina, nung kumot, tsaka nung unan. Ang naalala ko, yung tuwing nag-i-stay kami or pupunta kami sa Puerto Galera. Ganito kasi guys yung mga rooms or mga accommodation na meron sa Puerto Galera. Parang bahay lang din talaga siya na ganito, basta safe and comfortable to stay. Katulad dito guys, ang sarap ng tulog ko. Mga 11 na ako nakatulog. So 12, 1, 2, 3, 4. Naka 6 hours din ako. So, this will be our last day here. Parang anong nangyari is, chinek ko lang talaga guys kung ano yung meron dito sa LU. Kung bakit siya hype, bakit maraming pupunta dito, bakit yung mga kainan dito, pinipilahan, and so on. So, mamaya sasabihin ko sa inyo yung pinaka-review natin dito sa LU. So, for now is, check natin yung dagat. As early as 5:30. Check natin kung anong meron. Check natin kung may sunrise ba. Kasi for sure dito yung sunrise. Kasi kahapon guys, dito yung sunset sa mismong dagat. Kaso umulan. So tara, let's check. Okay? A few moments later. Hello. Oh. Meron silang dog dito guys. Bantay. Sobrang bait. I love dogs. Sama? Sama ka? Sama? Hey! Doggy doggy. Doggy doggy. What's your name? What's your name? You watch me, Nay. Okay. So, ayan guys. Pasikat pa lang yung araw. Ayan. Tara. Puntahan natin yung dagat. And nakakatuwa kasi may mga magche-check-in ngayon. Dumating sila na maaga, pero 2 PM pa yung pinaka-check-in, di ba? Ang aga nila, as early as 5:47 AM. You wanna go with me? Sa beach? Pwede kaya siya sa beach? Are you allowed? Pinakausap. Bali guys, itong isang property, siguro baka accommodation din. At least meron silang pinaka-gate. And then tignan nyo oh, meron ditong parang cottage kung saan pwede kayong magluto. Ayan. Hindi ko lang alam kung sa kanila na rin to or dito sa kabilang bahay. Tapos nakalagay dito, for the comfort and convenience of our guests, we encourage the quiet time policy in all rooms and hallways between the hours of 10 PM to 7 AM. Oh, okay. Ayun guys. Oh. Actually, alam nyo ba? If ever barkada kayo, book nyo guys para sa iisang accommodation lang kayo. Magdala kayo ng mga pagkain na pwede nyong iluto. Kasi pwede rin magluto sa kanila guys. Hindi ko lang alam kung may extra charge yung gas and yung paggamit mga utensils. Pero kayo na bahala. Oh, check natin yung dagat. Yan na ulit siya. Kasama ko na dito. Ayun, may mga aso. Wait lang. Hawakan kita sa leeg. Baka bilang tumakbo ka. At mapaaway tayo. Kumusta? Ang bait niya guys. Tapos pag pumapasok kayo sa accommodation, nandun siya sa sala. Wait lang ha. Don't be threatened by the other dogs. I think sanay naman na to. Ang laki na niya. Ang ganda lang. Ang gandang manood ng dagat. Kasi masisikatan siya ng araw mamaya.
Tapos guys, ang gagawin natin, maghanap tayo ng breakfast option. Sorry naman kung hindi ako makinis pagdating sa kamay ko kasi meron akong KP, Kelatoris pilaris. Basta KP. So anyway, wait lang doggy ha. Oo nga pala, hindi ko alam pangalan mo doggy. Oo. ang sweet. Actually, kailangan yung gumising na ganito kaaga. Lalo na kung overnight lang kayo guys kasi ayun na siya oh. Doggy, let's go! Hindi tayo magja-jogging. Ano nasa isip ko. Nakakatuwa naman kasi Pino rin guys yung buhangin. Pero halatang kagabi high tide kasi ang daming seaweeds guys oh. Uy, grabe yung nilakad natin kahapon ha. Kaya feeling ko sexy ko na naman. Tignan nyo yung ko. Tignan nyo yung braso ko. Hindi pantay yung kulay. Dahil hindi tayo madalas mag muscle shirt or sando kapag nasa dagat. Ayan. Kita nyo? Puti, itim. Ganyan ako nasusunog. Yay! Good morning guys, by the way. This is LU. Yes. Tapos kahapon mahangin dito, di ba? Pero ngayon guys, hindi masyado. Iba yung feel eh. Ibang-iba sa Boracay. Kasi sa Boracay, konting lakad ko lang pawis na ako eh. At may nagbibenta ng taho. Magtaho na lang muna siguro tayo. Tapos ito na yon, kahabaan niya. Yan, pwede nyo lakarin. Wala tayong perang dali. Tapos actually marami ako guys pinapanood kagabi. Ay, oh no, may patay na May patay na, ano to, kalapate or ibon? Oh! Kahapon, may nakita ko na yung pinaka-spray lang ng bottle, di ba? Yung pinaka-spray, yung ganon, yung hawakan. Tapos ngayon, ito na yung bote niya. Yung spray parang doon ko nakita eh. Ito na yung bote. Tapos may patay guys na na ibon. As in parang matagal na siya. Oo kasi bungo na lang yung niya. Ay kaso pag naliligo very raw yung ating vlog dito sa LU. So anyway, wala naman akong balak maligo talaga sa dagat. Parang gusto ko lang ma-experience kung ano meron dito. Hanap muna tayo ng ay hindi pala. O nga pala, wala akong... Wait lang, iniisip ko, pwede na tayo maglakad-lakad eh. May Gcash naman tayo. Kaso ang tanong, meron bang breakfast option dito ng ganito kaaga? Kasi usually nakikita ko guys, mga 7 AM. Ay, parang ito yung nakikita ko sa yung nakwento ko sa inyo kahapon na vlog sa Subic. Kaya ayoko nang bumalik doon kasi parang yung kanal, diretso sa dagat. Ito siya guys, so meron din dito. Medyo may amoy siya. Kaya siguro huwag na lang kayo dito masyado maligo dahil mabato rin dito guys. Doon kayo. Kasi doon buhangin tapos dagat eh. Dito puro bato eh. Nakakaloka talaga yung Subic na yun. Kaya pala ang amoy niya, nandun na pala sa tabi namin. As in, sa tabi namin, tapos asap pa ng ligo namin. Ito, meron dito guys. Parang restaurant. May Gcash ka kuya? Ay, wala akong dali. Magkano? 50. Gcash na lang ha. Ayun. May pang-scan si kuya. 50 sir, 60. 50 lang. Huwag masyado matabis kuya ha. Pero hindi naman siya less. Apo. Nasa 30 na eh. 30 problems eh. One is good lang. Yeah, sige. Okay. Thank you po. Mga sir, 37? 30 lang. Taon mo? 30 Oh. pa lang? Oh. Grabe siya. Na-judge ako dito. Ako sir, sa tingin mo, ilang taon na ako sir? 26. 32. Mas mga kabata. Kaya nga sabi ko sa'yo, alam mo 30 plus. Talaga? Okay, so kayo man judge oh. Oh, judge nyo. 32. Mukhang bata. 30. Wala bang breakfast dito na maaga nagbubukas? Sa may silong. Sa may tapat ng 7-Eleven. Ay, silong anong oras sir? Open na sir, 6 a.m. Ah, okay. Sige. Yun lang pinakamaaga sir. Yun lang. Tapos the Oo nga eh. rest, 8 7 or 8 no? 8 or 9. 9. Ah, okay. Ano pangalan mo kuya? Joey po. Joey. Ano, palagi ka dito nagbebenta? Araw. Naubos mo naman? Madalas. Ah, Minsan talaga may time na wala. Hindi. depende no. Marami pa tao ngayon? Parating pa lang sir. Parating na. Kasi weekend. Ah, Oo nga pala weekend. And guys, bili kayo tuwa kay Joey oh. Taho. Sa umaga. nagko-content ka Oh, content. O yan, shoutout to. Joey guys, nagtitinda ng taho dito sa LU. LU. As early as 5:30 nandito na siya. Mag-6 AM pa lang. Bili na kayo. Sige, kuya. Okay sir. Ang pangalan mo? Mark Paragas. Wala sir. Salamat ha.
Sige, thank you ha. Si Kuya Joey, taho sa umaga. Tapos meron daw pala, meron ng restaurant, yung Silong. Nadaanan natin yung kahapon eh. So as early as 5 pala, open na siya. So baka doon tayo punta, no? O sige nga, sana lang may GCash sila. Kasi guys, kahit sa Baguio, GCash is the key. Kung wala kayong cash, nakakatuwa. Okay guys, baka maloka kayo, 30 pa lang ako ah. Yes. Uy, hindi nga siya matamis, nakakatuwa. Ayan, dito tayo. Mabato pa rin dito guys. Ayan no. Ay may bato dito. Dagdag ano, attraction. Picture spot. Yung mga mag-post lang kayo dyan. Ganito. Ganyan. Ayan yung araw. Sumisikat na ang haring araw. Ayan siya. Ayan ganda oh. So guys, ganito, kahit saang lugar kayo ha, learn to appreciate things. So mukhang gano'n na nga gagawin natin guys, maglakad tayo. Tapos mukhang maglalakad din tayo pa uwi kasi nga wala akong cash, di ba? Wala akong pambayad sa tricycle. So, sige, see you later. Let's have a 360 view in 3, 2, 1. Ayan. So guys, nandito tayo sa parang, ano ba to? Medyo mabato na dito guys. Tapos maraming naliligo doon. So ganito ha, pag pupunta kayo dito sa part na to, para siyang ano eh, alam niyo yung mga docking station, ganun yung itsura yung pag nandun kayo sa malayo. Para siyang ganun. Yung sa Malakoria, ang peg, ganun ang itsura niya. Pero pag nilapitan nyo, mabato pala siya. Mag-iingat kayo guys kasi matatalas yung mga bato dito. Kailangan meron kayong either chinelas or aqua shoes. Huwag kayong magpapaa at ingat din kayo kasi once na matisod kayo, ay, die. Tusok yung bato sa balat mo. Parang masarap din maligo dito guys, medyo clear, nakikita ko. Yung medyo dun lang sa park is madumi. Ang daming kalat guys, ang daming bote. And yan yung isa sa mga rason guys kaya hindi na nag-aalaw si Boracay na may nagiinom sa mga shore, sa dagat kasi yun, ang tendency pag nalasing na, syempre iwanan na lang sa kung saan. Ganun siya. Ay grabe, ang ganda ng reflection ng ayan na. Ang ganda ng reflection ng araw. Pakita ko sa inyo. So bali dito guys, may mga nag-offer na rin ng kayak. Merong mga henna tattoo. Tapos surfing lesson. Ayan. Thank you po. Grabe. Ang challenging yung pag-ahapak sa buhangin kasi lumulubog yung paa ko. Ayan o, ang ganda ng mga beach beds. Wala na, pawis na ako. Ayun, tas may buko for 50 pesos only. Tapos karamihan dito guys, mga maaga dumating. Talagang tumatambay na lang muna sila dito guys sa dagat. Kasi hapon pa yung mga nila, mga check-in. Tapos meron din doon, may mga nakaupo. Ay, may airplane no? Pero parang hindi na siya pwedeng puntahan. So anyway, ayun na nga, may mga turista, dala-dala nila yung luggage nila. Ayan guys, so ang daming kalat, ang daming bote ng Gatorade, bote ng Pocari Sweat, bote ng tubig. Yun lang siguro kulang si LU, yung naglilinis. Siguro kung meron silang environmental fee dito guys, pasok to sa banga. Eh ang dami-daming turista dito. Grabe pawis ko. Parang mamaya guys maglulublub ako. Grabe. O diba, ang aga-aga na naman tayong nag-cardio. Ayan siya guys. Medyo malayo-layo yung puntahan natin. Tapos meron din naman mga accommodation na beachfront pala talaga.
Yun nga lang, i-check nyo na lang sa Google Map or sa Agoda Map. Tapos kapag may mga napusuan na kayo, check nyo yung Google Review or Agoda Review. Tapos pag ready na kayo mag-book, syempre sa Agoda yan. You can use my promo code MP Hotel Agoda up to 10% off, guys. Yes. So if ever guys yung code natin hindi nag-work pag i-type nyo manually kahit all caps, ibig sabihin may issue siya kay Agoda. So I would suggest punta kayo sa description, nandun yung link ng Agoda Hotels code and also pati na rin yung tour. Just in case naman gusto nyo ng eSIM, travel insurance, tour, activities, then you can use my promo code MP Tour Agoda. So guys, ganito maraming nag-o-offer din ng mga the usual, yung souvenirs, rep magnet, keychain, meron din mga bracelets, necklace. Hindi naman sila ganong kakulit. Kung ayaw nyo, sabihin nyo lang, just say no, okay? Just always say no. Hindi na kayo kukulitin. Pero let me tell you, syempre, na naghahanap buhay lang din sila. Thank you. Ayan, ganun. Hindi kasi ako talaga mapasalubong. Tapos, as I can see, pwede magpalipad ng drone dito. Hindi ko lang alam kung may permit, pero ayan, kahapon pa yan, meron ako nakikita. Ayun guys, so, mga accommodation. May drone. Oh, may jellyfish din pala dito. Tapos ayun, oh. May mga luggage. Ang dami nila. Bakit kasi ang aga? Siguro kung babiyahe kayo guys, like DIY, I'm not sure kung saan yung mga sakayan if ever may diretso na going to La Union. Siguro try nyo mga... Ay di, siguro may reason din kayo kung bakit maaga. Para wala nga naman traffic. Pero grabe guys yung dinaanan natin kahapon, papunta dito. May isang barangay. Pili ko yung sa San Juan na mismo yun proper. Ang traffic, ang daming ganap, ang daming nangyayari sa kalsada. May inaayos sa kalsada, puro tricycle, puro jeep, puro bus. May mga supermarket. Parang nadaan pa nga natin yung plaza nila. Ang dami, tapos sobrang traffic. Pero bandang dito na wala na. Yung pinaka-highway nila. Ay, so nakalayo na pala tayo. So dito yon may naglalaro ng volleyball kahapon. Tapos dito na rin tayo lumusot papuntang main road. So ang gagawin natin, hanapin lang natin yung silong. Okay? Sige, later. Okay, grabe yung pawis ko guys. Sabi ko sa inyo grabe ako pagpawisan talaga. So anyway, nandito na ulit tayo sa Eskinita. Yung sa may Balay Tino. Ito siya. Ayan. Kasi ang daming surfboard dito. So anyway guys, nakakatuwa din kasi doon sa dagat, marami nagtitinda din ng kape. Kung gusto nyo like magkape-kape habang nanonood ng view or nakatingin sa view, di ba? Why not? Okay guys, so ito yun Bali, ito yung Balay Tino. Sa gilid lang niya may shortcut going to the beach. Tapos dito tayo kumain kagabi sa kahapon na vlog, sa kainan Violi's Barbecue. Panalo dyan. Tapos yung Tavern by the Sea, doon pa. Magkakatabi na yun doon. And then, yung sinasabi nila na tawag ito, na sulong, nandun malapit sa 7-Eleven. Yung sa famous 7-Eleven dito, which is lakad lang tayo pabalik. Actually dito rin naman daan yung papuntang accommodation natin. Puntahan lang natin yon. Oh guys, Kahuna Hotel, Cafe and Restaurant. So sige, habang naglalakad tayo, check natin kung ano yung mga makikita kong accommodation para may options kayo. Pwede kayo maghanap or magstay sa mga beachfront resort. Pwede rin naman sa kabilang side dahil napakalapit na naman ng beach access. Oh, meron din dito SM City La Union. SM. Okay, so ito pala guys, kahabaan nito, Kahuna to. Ganda niya. So guys, currently it's 6:30 AM na. So yung mga nadadaanan natin, mga coffee shop, mga restaurant is closed pa as early as now. Tapos ito yung LUE na sa ulit guys, only rice, only soup, chicken oil. Sarado talaga siya. So hindi ko lang sure kung bakit. Marami naghahanap yan kahapon. Ayun. Pakita natin, Turtle Beach Resort. Tapos season coffee guys. Guys, Rada Hostel. Mukhang maganda. Para siyang mga container. O nga, container shipment. Rada Hostel. Ayan, yun na yung silong. Silong pala. Silong is like
sumilong ka, parang ganon. Totoo naman. Silong is para magtago ka or yan, silong. Mamaya punta tayo dyan. Tapos nandito na yung famous 7-Eleven. And then guys, Hara, La Union, Sea Nymph Resort. Ayan. Sorry naman dito sa basurahan. Tapos ito yung 7-Eleven. So ayan guys, nasa tapat na tayo sa 7-Eleven. And ang dami ko nakikitang naghihintay guys. Parang pili ko nga dito yung drop off kapag may mga service or pupunta kayo ng La Union. Or dito rin ng, I'm not sure kung dito rin yung pinaka pick up. So anyway, ano pa bang meron dito? Ayun guys, so buko talaga for sale, 50 pesos lang. In fairness tapos apartment for rent. Wala akong makita pangalan. And then may undocs ako nakikita doon, which is nadaanan natin kahapon. Tapos ito naman, bakit pa ba? The House of Bone Marrow in La Union. Oh. Tapos very good. Puro berry guys, oh. Ayan siya. Tapos dito pala yung isa pa sa kilala, yung tagpuan. So nandito yung Herbs and Spice. Nandito rin yung Karuba Cafe. Ayan, open na sila 7:30 AM to 5 PM. Ayun. So ito yung tagpuan guys. Open na rin pala. Ayan, and shoutout kay Mel and Enzo. Napanood ko yung LU nyo dito. Dito ka kumain sa tagpuan. Pero hindi na kasi tayo muna nag-rice. Kaya skip muna tayo dyan. So, Herbs and Spice sa tabi. Tapos guys, yung tapat lang din pala ng Herbs and Spice is Silong. May daanan sa pinaka main road. May daanan din dito. Ay, daanan ba to? Do not enter. For Rada guests only. Ito siya, yung Rada. Yung mga container shipment. Thank you. So, umorder tayo ng sizzling pork chop and then long silog. Ang init, grabe. Sarap mag-jogging. Basang-basa na akong pawis kasi. So anyway, bali, yung breaded pork chop nila is 120 pesos. May kasama ng rice, pero pinatanggal ko na yung rice. Kasi nga, di ba, hindi tayo nagra-rice. Tapos, isang long silog kasi mukhang masarap yung longganisa din. With egg naman yun. Grabe yung pawis ko. Diretso na natin, mag-jogging tayo. Sorry guys for the messy look. Ito yung tsura ko kapag nakita nyo akong sumasayaw or nagtuturo ng sayaw. So yung bill natin guys is nasa 200 pesos kasi yung breaded pork chop is 120. Tinanggal pala nila yung rice, so nasa 100 na lang. Tapos yung longganisa or yung long silog nasa 100 pesos din with rice naman. Nakalimutan ko patanggal yung rice. So yun lang. Tsare. So ito na siya guys, oh. Longganisa or long silog, tapos sizzling pork chop. Oh. So guys, kung napapansin nyo, meron akong tuwalya na dala, kanina wala. Nalobat pala yung camera natin, wala akong dalang extra battery. So ang ginawa ko, may mga tricycle dito guys, nagpahatid ako doon sa accommodation natin for 50 pesos. Tapos sabi ko kay kuya, hintayin tayo para bumalik dito, another 50 pesos, so 100 pesos lang. Ayan, kinuha ko na rin yung wallet ko. Basang-basa ako ng pawis kasi. At hindi ko sure kung beach towel din nila to. So anyway, okay lang. Nakita nyo ba? Mas may itsura ko pag basa yung itsura ko, diba? Pag messy look. Gwapo. Gwapo yarn. Maganda pala. So hindi tayo magra-rice, ha? Tapos sabi ko kay ate, ate, wait lang ha, yung order ko, balikan ko. Sorry na, ayan. So kain tayo guys. Breaded pork chop. Yung pinaka pork chop niya guys, malambot. Tapos yung pinaka sauce niya, may konting tamis akong nalalasahan. And in fairness naman, lutong-luto kahit yung loob. Alam niyo yung lasa na kapag kumakain kayo, kailangan siya ng rice. Ganun yung lasa niya. Mapapakain kayo ng marami.
At in fairness guys, for 120 pesos only or 100 without rice, okay na to. Tapos yung pork chop niya, the usual pork silog kasi guys may kasamang buto eh. Ito wala. Approved to sa akin. Mark Paragas or Empinatics approved. Let's save the best for last. Tingnan na muna natin yung longganisa. Yung silog niya lang guys, yung dapat na sinangag, plain rice siya dito. So dapat ano siya, long long plalog. Wala, plain rice. Wala mo ng suka. May konting alat siya, yung pinaka aftertaste. Pero para siyang chorizo. Masarap. Hindi ko na kailangan ng suka. Pero kung kayo, sanay kayo sa longganisa na may suka, go. Wait lang guys Guys, pa isang scoop lang ako ng rice, okay? Ayan. Masarap siya with rice. Hindi siya pwedeng ano lang, papapakin nyo. Kailangan meron. Laban mo para sa mga anak. Guys, Empinatics approved din ang long silog. Tapos, nag-serve din sila dito ng kape ha, kung gusto nyo mag-coffee. Pero naisip ko kasi mag-cafe tayo sa malapit dito. Either seasoned coffee, check ko lang kung open na. Guys, chinek ko tong silong. Ang sabi dito sa Google, open siya 24 hours. Pero check natin ha. Tapos yung Seasons Coffee, open siya ng 7 a.m. to 9 p.m. Pero magche-check pa tayo ng isa pang coffee shop ha. Wait lang. Ate, ano oras kayo nag-open? 24 hours pa kayo? Okay, sige. Thank you. O, diba? Para tayo nag-workout. Okay siya, okay siya. Mag-search nga lang ako ng isa pang coffee shop na pwede pa nating i-try. Coffee shop around me. El Union Coffee. Check natin kung anong oras. Open na siya. 7 a.m. to 10 p.m. Saktong 7 a.m. na. So, saan siya? 2 minutes ride from here. Kung nasan yung mga kung nasan yung Tavern Cameroon. Try ba natin? Di ba nakakayang may tayo? May tuwalya tayong dala. So, sige, tara. 450 pesos lang naman yung tricycle. Kuya, El Union. 80? Rico. Beep beep. Ang lapit na pala. Dito Dadan! So nandito siya guys sa Great Northwest. Yung ano yun ulit? El Union Coffee. So check natin. So guys, nandito na rin yung Coco Mama pala. Ito nakakatuwa. Tapos ito ata siya, yung El Union Sandaya nung tricycle. Napakalapit lang, nasa 80 pesos. Tama ng pila. Ayun. Ito ba yung isa sa mga sinasabi nilang hype? So anyway, meron din palang Mango Mama at saka Ube Mama. Sa baba, may nakita ko Coco Mama. Tapos ito, may Ube Mama na sign. Kuya, saan yung pinaka El Union? Yan sir. Itong sarado pa? Yan, sir. Mag-open na yan sir. Okay, ito yung pila niya no? Hindi sir. Hindi. Okay. Kasi yung iba dyan, akala nila dyan yung pila, pero yung El Union. harap niyan, sir, yung sa dulo. Okay. So mas maganda yon. Oo, doon ka na lang. Okay. View ng dagat? Hindi sir, dito po. Yung sir, yung parang yung red na yung gate, sarado yan niya. yung... Dyan lang sir. Yan yung Sa El harap Union niya. lang? Oo. Okay. Tapos Pero yung pila niya sir, pasok pa dyan sir. ano yung restaurant? Coffee shop din? Coffee shop lang po. Yan yung pilang El Union sir. Dito mismo. Doon. Okay. So walang pila. Sa iba sila. Thank you. Pero guys, totoo kung magkakapila kayo tapos just in case mahaba yung pila, parang hindi siya worth of your time. Doon nga yung pila. Check natin. Baba lang ako para magtanong. Ito pala siya yung El Union. Ayun. Pero saan yung pila mo mag-start?
Dito. Ah, okay. Ito nga. Hello, kuya. I'll go for 30 horchata ice. Pa-Gcash na lang. First time ko mag-horchata. Anong variant siya? Spanish? Hindi. Mexican? This thing, toasted rice milk siya naman. Cinnamon and vanilla. Oh, okay, okay. Yeah, I'll go for it. Ano pangalan niya? Marcus. Sarap siya. Ice or hot? Ice will do, okay. Wala kami hot na. Yeah. Yun na lang sa side mark. Thank you. Let's go for dirty horchata. For the first time. You like sweet coffee? I like, yeah. I can do 4 coffee a day. Thank you. Alright. Dirty horchata, guys. Enjoy. Thank you. So, dito tayo. Pwede pala dito. So guys, we have the ice horchata. So, bali, white rice with cinnamon and milk. I don't know kung kailangan pa siyang haluin. Sige. And then with cinnamon on top. Mm. Mm. Refreshing. Masarap siya. Lasang-lasa mo yung cinnamon because nabudburan siya ng cinnamon on top. In fairness. Ito na yung drinks natin after natin kumain sa silong. Hindi tayo nag-drinks. Tapos guys, yung pila pala dito kanina, yun, tama nga ako ng hinala. Sabi kasi ni Kuya naglilinis sa labas, hindi daw. Pero yung nakapila dito kanina, sila din yung nandun. Pero sabi ko, diba, not for me kasi ayoko pumila. Eh guys, pang ilan ako? Pang 4? Tinanong ko kung saan yung pila. Pumila na ako. Eh, mabilis na naman. Tapos they accept Gcash. And then meron pang pwede pa kayong mag-explore kasi meron dito yung sa tapat natin. Pwede kayong mag-dine doon kung gusto niyo. And aside from this, meron din silang cookies. And then for the crowd, guys, parang ako yung pinakamatanda. Kasi puro mga bata. Parang mga estudyante pa lang. Or dahil baby face lang sila. Hindi eh. Sige, explore natin to pala. Yung taas. Literal na taas. Okay. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. Ayun guys, so nakupunta tayo dito. And actually parang meron pa yata silang third floor. Not sure lang Ay, oo meron. So guys, very refreshing for 220 pesos. Dirty horchata. You have the options if you want ice or cold. Ice tayo. Refreshing siya. And first time ko, ganun ang pwesto ko. Stool lang siya. Ganito lang. Tapos, parang bakod lang to. Pinatungan ko lang. And I like the view. Ayun. Kaya ano oras nag-open tong iba dito? Dito sa kabila. Dito sa mga nasa loob. Itong nasa taas. Mga 11 sir. 11 pa? 11 pa. Ah, okay. Yung kanin yung tabi. Ay, sa tapat. Sa baba, no? Papaber. Tapos meron din dito yung berry mama. Sure. Yung mga mama. Mango mama, di ba? 10 a.m. Thank you. So yun guys, meron silang Ay, yun pa pala. May nakita ko dun guys. Yung sa may Coco Mama, meron din silang berry mama. Sa picture Hindi ko lang alam kung nagsiserve sila ng berry mama. May mga nagtitinda din. Naalala ko si Muhammad. Yung ating pangalawang scholar na nagtitinda ng bracelet. Bilan nyo siya guys sa Boracay So anyway, I think yun lang for the experience ang LU. And then magpe-prepare na tayo going back to Manila. Hindi ko lang din alam kung aside from yung mga nag-offer ng paddleboarding, kung meron din dito mga water activities like banana boat, island hopping, hindi ko lang sure Pero ang alam ko, nakapag-check ako online, merong ATV sa Klook guys. Hindi ko lang din alam kung gaano siya kalayo dito. Kasi parang siya, medyo may pagka-desierto na. So yun, hindi ko lang masyadong chinek. Pero syempre, hindi pwedeng walang surfing lesson. Mababait yung mga tao dito guys.
yung iba sa mga lokal na namimit na natin or nakakausap, mga nagtitinda. Yung tricycle lang, nagoyo tayo guys. Nung nagpahati tayo sa accommodation natin, 50 pesos lang. Tapos dito, from Silong going here, 80 pesos. Eh, mas malapit pa to kaysa doon. Kaysa kung uuwi tayo. 80 pesos, kaloko to si kuya. So at least alam nyo na, 50 pesos guys. Ha? Alright, so I guess that's it. So nakapag-try tayo ng taho sa umaga. Nakapaglakad tayo sa dagat ng sunrise. Tapos nakakain tayo sa Silong. Nakapakita ko sa inyo yung ibang mga accommodation dito. And then ito, nakapag-dirty horchata pa tayo dito sa El Union. In fairness na-break yung nasa isip ko na palagi ko napapanood na overhype daw, mga ganun-ganun. Guys, okay siya. Kung hindi, syempre, hindi nyo magugustuhan. Doon sa kinainan naman natin sa Silong, kung mahilig kayo sa rice, mga Pinoy food, go na go sa inyo. Pero kung hindi naman din, kung gusto nyo mag-vegan, mga salad, hindi rin para sa inyo. So, kanya-kanya talaga tayo ng panlasa. Kanya-kanya tayo ng preferred choice of food. So, kayo na lang bahala for experience. And I guess, if you want to stay here sa La Union, para masulit nyo, siguro okay na yung 2 nights. Like 3 days and 2 nights. Kung gusto nyo unang gabi, mag-chill muna kayo. Then second night, mag-party-party kayo. Hindi tayo nakapunta doon, hindi ko man lang nasilip yun. Kasi hindi ko alam kung saan siya. Parang feeling ko doon pa. Pero kung ako, rate ko siya okay naman. Okay naman. Like for this experience, kunyari kahit overnight lang ako, at least kita-kita ko na agad kung ano meron si LU. Karamihan sa crowd is mga Gen Z, bata. Mas gugustuhin kong mag Puerto Galera because maraming ganap. Kumbaga for me, pag napuntahan ko na, since napuntahan ko na, parang okay na sa akin. Unlike pag Puerto Galera kasi nakakabalik-balik ako eh. Parang feeling ko lang hindi ako belong kasi nga trentahin na tayo, yung ganun. Parang feeling ko sa mga Gen Z baka ano lang sila, exclusive type ng mga tao na hindi sila friendly, yung mga ganun. Pero yung mga lokal okay. Sorry naman sa mga Gen Z dyan. Hindi ko nila lahat ha. Pero yung mga nakikita ko mga tao dito, ganun. Yung mga nakasalubong kong mga turista, parang alam mo, siguro nasanay lang ako na medyo approachable and friendly. So dito hindi mga ngumingiti. Yung mga lokal, okay pa. Katulad nung kanina, si ate. So yun. Syempre guys, wala pa rin tatalo sa Boracay ha. Huwag natin isama si Boracay dito. So siguro ganito, mag beach hopping tayo no. Mag Batangas tayo, mag Aurora, mag Zambales, mag Puerto Galera. Balikan natin yan. No? Sige. Pag-isipan natin yan since full-time vlogger na tayo or full-time travel content creator na tayo. We'll see. Okay? So, sige guys. Ubusin ko lang to. Maglalakad-lakad tayo. And then, kita-kits na lang tayo mamaya sa accommodation rin. Sa room natin. Ha? Doon ako magpapaalam. Okay? See ya. Later. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Moments later. Alright guys, grabe, parang fresh ko ngayon. Ganito ba talaga pag nagbabakasyon? Pag nagbablog lang, puro travel content lang yung ginagawa, walang trabaho. Ang fresh kasi nakapag-ahit na tayo. So anyway guys, we are done and nag-enjoy naman ako dito sa LU guys. Like enjoy na, nakapag-relax ako, nakakain ako, okay naman, hindi ako disappoint sa pagkain, okay yung mga tao, yun nga lang, yung dagat guys, not for me talaga, sorry ha. I'm just being honest kasi naman ang dami kong kuda-kuda, diba? Masyado ako nag-sugarcoat, pero yun guys, medyo madumi. So sana may tagalinis lang sila na parang ginagawa nila sa Boracay, may mga tagalinis na rin. So yun lang naman. And then kung babalikan ko ba siya, siguro not this year kasi for sure marami pa akong options na or marami pa akong dagat options na pwedeng puntahan. So ganun ha. Sorry naman sa mga taga La Union dyan. Sorry naman kasi siguro hindi ko lang ma-feel na bilong ako dito kasi nga puro bagets. ganun talaga no. Basta alam nyo na yun guys, maganda yung sunset, yes. Hindi man natin na-witness yung sunset, pero nakikita ko kasi sa mga TikTok videos, okay na okay yung mga sunset, okay ng sunset. Tapos dito tayo again nag-stay. Okay dito guys, maganda dito, mababait yung mga staff dito. Lagay ko na lang dito yung kanilang
pangalan ng house na to or ng accommodation nito sa Agoda, ha. So yun lang guys, babiyahe na tayo and our travel time is 4 hours and 20 minutes. So then, back to reality na tayo. Back to reality, wala na pala tayong work. Back to reality, like mag-edit-edit na naman tayo, then maghahanap na naman ako ng bagong destination. So by the way guys, sabihin ko na lang pala sa inyo, for sure alam nyo na, di ba, narinig nyo na after nating mag-Baguio, na padpa tayo dito sa LU for the first time, and then naririnig nyo na rin na babalik tayo ng Boracay ng June 11 to 21. Kayo ha, may mga nanonood sa atin guys na sinasabi, kunyari, Mark, grabe ang ganda ng video mo, napanood ko yung video mo, kailan ka ulit pupunta ng Boracay? Nasa video po yung sagot. Ibig sabihin, hindi mo tinapos, hindi mo pinanood, wag kang echosera ha, kilala ko kayo. Mark, ang ganda ng ginawa mo, hindi mo talaga tinapos, Day. Wag ako, okay? Wag ako. So, carry lang naman. Pero, wag naman kayo magtatanong na nasa video. Kasi, syempre, naglalaan ako ng oras para doon sa mga taong deserve namang ma-replyan. Pero, basta, check nyo na lang yung, sabi ko nga sa inyo kasi mag-ano kayo mag-join kayo sa Empinatics official broadcast channel natin kasi doon ko nilalagay yung mga travel plans natin, ha. So yun lang guys, thank you so much Baguio, syempre galing tayo sa Baguio. Thank you Ellie din for the experience. Okay naman siya ha, hindi sa ayoko, hindi ganun yung comment ko kasi may mga nakikita ko nagbo-vlog ng ganun guys, like direct to the point na anong gagawin nyo sa Ellie, wala mang ginagawa, hindi maganda, mga ganun. Hindi, meron pa rin naman, and sabi ko nga sa inyo, be grateful kasi lalo na kung first time natin, hindi naman ako ganung tao na pag ayoko talaga, hanap ako yun ng paraan para mag-enjoy pa rin ako. At kaya ko mag-enjoy kahit mag-isa. Kayang-kaya kahit solo pa. And yan guys, abangan nyo by July, yan yung magiging single natin. Pinamagatang kayang-kaya kahit solo pa. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, every month may i-release tayong single. Ibig sabihin, para to sa mga takot mag-travel kahit mag-isa, ako yung magiging batayan nyo guys na kaya-kaya kahit mag-isa. Okay? So yun lang guys, thank you so much sa pagsama sa akin sa another series ng pag-vlog natin, and thank you sa mga nag-enjoy, sa mga nagustuhan yung mga vlogs natin, sa mga nakamiss na mga pinuntahan natin, kasi for sure mga batang 80s, 90s, puntahan nyo rin yung Baguio pag nag-field trip kayo, diba? So guys, thank you nandiyan pa rin kayo kahit full time na tayo. Kumbaga, part kayo guys ng journey ko, anumang changes sa pabuhay ko, anumang pinagdadaanan ko, anuman yung tagumpay natin, kasama kayo, belong kayo ha. Huwag nyo isipin na ay nakakaya yung kasama si Mark, ay nakakaya, hindi. Once na certified Empinatics kayo, kapamilya ko na kayo. So yun lang guys, thank you so much again. Kung may mga kakilala kayo na pupunta ng Baguio and La Union anytime soon, or mismo kayo na nanonood nito, then syempre like nyo na yung video and share nyo na rin sa mga kakilala nyo ha. And syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa La Union at syempre sa Baguio at sa mga susunod pa, mapa-domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And guys, join us for free sa ating Empinatics official broadcast channel para sa mga updated ganaps, real time, kulitan, mga ganyan, kung nasan man ako, and then mga travel plans, kasi malay nyo magkasabay-sabay tayo, promise. Gusto mo ba yun? Gusto mo yun, di ba? Okay, so guys, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment, because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys sa ating panibagong travel series. Good night mga ka-Empinatics, I love you all. Mwah! Mwah! Enjoy life, live life to the fullest. Bye. All the things you